Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 4:32 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-16 sa buwan ng Abril taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning sa'yo, Bernard. Good morning, Annie. Yung impact ng transport strike kahapon, dahil I understand, magpapatuloy pa rin ngayon. Second day ngayon ng transport strike na pangunahin ng Manibela at Piston at iba pang grupo na nakikiisa sa kanila. Sige, alamin natin ang detalye ng mga balitang ito. Simulan na agad natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Muli pagpapatuloy ngayong araw ng Manibela at iba pang mga transport groups ang isinagawang tigil pasada bilang protesta sa nilay kakulangan ng aksyon ng gobyerno pangtugunan ng energy crisis sa bansa. Bagaman may mga inihandang libreng sakay ang pamahalaan kahapon, maraming mga pasahero pa rin ang nahirapang makasakay dahil sa kokonting bilang ng mga jeep na pumapasada. Tatagal ang transport strike hanggang bukas, araw ng Biyernes, April 17. Hataw Balita Ngayon. Posibleng magkaroon muli ng panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Paliwanag ng Department of Energy, batay sa resulta ng nakaraang 2 araw ng trading, bumaba muli ang Mean of Platts Singapore o MOPS sa kabila ng anunsyo ni US President Donald Trump ng pag-iistasyon ng mga military vessels sa opening ng Strait of Hormuz. Ayon sa DOE, kung magpapatuloy ang pagbaba ng MOPS, maaari itong magresulta sa stable price ng langis o posible rin na magkaroon ng rollback sa susunod na linggo. Gayunman, hindi pa ito pinal habang patuloy ang isinasagawang monitoring sa global market. We've been monitoring, no? So, as of today, actually yung price for the 2 days, medyo bumaba pa rin ang MOPS. So even with yung pronouncement ni President Trump na nag-station siya ng mga barko de guerra nila dun sa opening ng Strait of Hormuz, apparently yung market is not pricing that in, na medyo bumaba pa yung MOPS. So if this market reaction continues, potentially magkaroon tayo ng more stable price or baka magkaroon pa ng rollback. But of course, this is only 2 days pa lang for this week, no? So minomonitor natin. Hataw Balita Ngayon. Nakatakdang dumating sa Pilipinas sa darating na Mayo ang 22,000 metric tons ng liquefied petroleum gas na binili ng pamahalaan sa ibang bansa sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company o PNOC. Ayon sa DOE, in-order ng PNOC ang nasabing supply ngayong linggo lamang sa gitna ng nararanasang mababang inventory ng LPG sa bansa. Batay sa huling report ng ahensya, sa ngayon ay merong LPG supply ang Pilipinas na kakasya sa loob ng 36 na araw. Bagaman naka-order na ang PNOC, sa ngayon ay patuloy ang pamahalaan sa paghahanap ng iba pang mapapagkunan ng LPG upang matiyak ang sapat na supply nito sa bansa. In terms naman sa LPG, we've contracted the first volume through PNOC. So medyo hinati natin yung trabaho. Si PNOC Mother ang nagte-take care ng LPG, si PNOC-EC takes care of acquiring naman yung diesel, no? So they've just signed for 22,000 metric tons of LPG. So ang delivery window nitong cargo is sometimes second to third week of May. So
magkakaroon na rin tayo ng konting buffer stock sa LPG, but they are also continuing to look for other sources para meron tayong continuing product sustenance in terms sa inventory levels. Hataw Balita ngayon. Nanawagan ang Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA sa mga seller ng LPG na ibenta ito sana sa tamang presyo. Kasunod ng deklarasyon ng suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Sa isang panayam, sinabi ni LPGMA founder Arnel T. na sa ngayon ay dapat nagkakahalaga lamang sa 1,455 pesos hanggang 1,567 pesos ang presyo ng regular na LPG. Gate ng grupo, hindi na dapat pang umabot sa 1,700 ang presyuhan ng LPG dahil sa suspensyon ng excise tax. Dagdag pa ang rollback sa crude oil prices. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng advisory ang Department of Energy kung saan inaatasan ang mga nasa oil industry na mag-report hinggil sa utilization ng kanilang storage capacity, gayon din ang kanilang usage o paggamit ng oil gas depot at terminals. Ayon sa DOE, ito ay alinsunod sa Executive Order number 110 Series of 2026 o ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency sa bansa. Paliwanag ng ahensya, layo ng hakbang na ito na masiguro ang stability, sapat at maayos na distribution ng fuel supply sa bansa sa gitna ng nararanasang krisis na epekto ng tensyon sa Middle East. Makakatulong rin nila ito para magkaroon ng coordinated use na available storage facilities ng PNOC o PNOC Exploration Corporation at masuportahan ang national petroleum requirements. Hataw Balita ngayon. Iminungkahi ni Senator Amy Marcos ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Iginiit ng senadora ang unbundling o pagpapakita ng breakdown ng presyo ng mga produktong petrolyo. Layunin nitong maging transparent ang oil company sa kanilang computation kung bakit mataas ang presyo ng kanilang produkto. Ayon kay Senator Marcos, nakapagtataka kung bakit mas mahal ang langis sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa ASEAN. Para sa akin kasi, kailangan hinay-hinay sa oil deregulation. Ang akin muna sa unbundling. Kailangan may transparency. Paliwanag naman ng ating mga oil companies, bakit 280% ang increase ng crudo, ng diesel, yung gasolina 200%. Bakit naman nagkaganon? Bakit yung ating mga kapitbahay sa ASEAN 20%, pinakamataas na 30%? Bakit sa atin 100%? Hindi ko maintindihan Kaya siguro kinakailangan at sinulat ko doon, unbundling katulad ng ginagawa sa kuryente, ipaliwanag yung iba't ibang items, bakit nadagdagan ng labis-labis, at tignan natin kung totoo, unbundle our rates, and at the same time, conduct hearings. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, hindi na kailangan ang Global Positioning System o GPS sa Service Contracting Program. Ito ang inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasabay ng unang araw ng implementasyon ng programa kahapon. Nauna na sinabi ng LTFRB na ang datos na nakalap ng GPS ang siyang magiging batayan kung ilang kilometro ang itatakbo sa pamamasada ng bawat public utility vehicle na kasali sa programa. Sa ilalim ng service contracting, isa-subsidize ng gobyerno ang mga bus driver at operators ng 100 pesos per kilometer ng kanilang biyahe. Habang ang mga modern ship naman o UV Express ay babayaran ng 40 pesos per kilometer at 30 pesos per kilometer naman kung traditional na ship.
Sa inisyal na pagpapatupad ng programa, nagsimula ng bumiyahe ang mga PUV na nagparehistro sa service contracting. Hataw Balita ngayon. Muling naglabas ng schedule ang Department of Social Welfare and Development at Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa isasagawang special payout para sa mga PUB driver na hindi pa nabibigyan ng cash relief assistance. Kabilang na dito ang mga motorcycle taxi riders, gayon din ang mga delivery service drivers sa Metro Manila. Kabilang sa mga may schedule ng special payout bukas, April 17 ang Caloocan City Sports Complex, Makati Coliseum, Mercado del Lago sa Taguig City at Quezon City Memorial Circle. Huwag kalimutan na dalhin ang inyong valid driver's license at isang photocopy nito. Para sa kompletong detalye, maaaring i-check ang official Facebook page ng DSWD at LTFRB. Hataw Balita ngayon. Humihiling ang grupong Truck Drivers Philippines na sana ay magkaroon ng programa ang pamahalaan para sa kanila na magsisilbing tulong upang hindi sila tuluyang tumigil sa pagbiyahe. Samantala, nais din ang grupo ng truckers na makausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pag-usapan ang issue ng overloading ng mga bumabiyaheng truck. Si Benedict Samson, humahataw. Nananawagan sa pamahalaan ng grupo ng mga trucker na sana ay mabigyan rin ng tulong na kanilang kinakailangan sa gitna ng mataas na presyo ng langis sa bansa. Ayon sa grupong Truck Drivers Philippines, hindi lamang mga PUB drivers at delivery riders ang apektado ng energy crisis, kundi maging sila mga trucker. Ayon kay Jun Magdo na siyang founder ng Truck Drivers Philippines, sobra na ang kanilang nalulugi at halos wala na rin silang kinikita sa sobrang taas ng presyo ng langis. Kahit po anong computation ang gawin natin, hindi po kami magpapakabayani dahil po talaga pong lugin-lugi na at nangihingi po kami ng subsidiya sa gobyerno bago po mangyari baka next month. Lahat po tayo na Pilipino baka wala po tayong kainin. Tandaan po natin, ang truck po ang pinakadelikado na huminto sa lahat dahil po tayo ay damay-damay. Dagdag pa ni Magno, sa ngayon ay mayroon ng nasa 20 hanggang 30% mula sa nasa 700,000 na mga truck drivers sa bansa ang tumigil na muna sa pagbiyahe. Ang sabi ko nga po, 30 to 40% po ang diesel cost namin. Kahit po maglagay kayo ng toll, nabawasan kami ng discount sa toll, wala po, hindi po namin mararamdaman. Dahil po iba po ang jeep, iba ang truck. At ang rate namin po, nung wala pa pong crisis sa langis, hindi na po nga namin alam kung paano kami makakapagpasweldo at magtatrabaho, magninegosyo. Ngayon pang nagka-crisis, pero ang masaklap, wala po kaming natatanggap na kahit anong programa, kung ano ba ang plano ng gobyerno sa aming tracking. Giit pa ni Magno, kung titigil sila sa pagbiyahe, may posibilidad na magkaroon ng krisis sa pagkain dahil sa kanila umaasa ang mayorya ng delivery services. Kaya naman napapanahon na nila para magkaroon din ng programa ang pamahalaan para sila ay matulungan. Nagbabakasakali sila na bumalik sana, pero ito pong problema sa krisis ng langis ay long term. So kailangan po natin dito ng gobyerno long term solution din. Mag-offer po kayo para maihatid namin ang pagkain, matulungan po ang farmer dahil pag tinulungan nyo ang trucker, directly tinulungan nyo yung farmer. Kahapon, kabilang na rin sila sa lumahok sa tigil pasada na inorganisa ng grupong Manibela. Ayon sa founder ng TDP, nais din nilang makipag-usap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa issue ng overloading. Ayon kay Magno, wala pa mang krisis sa langis ay matagal na nilang suliranin ang issue sa overloading dahil na rin sa kawalan ng regulasyon dito. Tingnan natin ang problema ng overloading na kung saan araw-araw nakikita natin sa news na mamatay na yung mga trucker, nakakapatay yung truck driver dahil sa overloading. Yan po, krisis na kami nung bago pa lang nito. At saka po yung sweldo po ng trucker po, manipis na po kita namin dahil po napipilitan kami, wala pong regulasyon pagdating sa pangarga. Kung kailangan, doblehin mo yung pangarga mo, mag-overloading ka para ka kumita. Pero kung titingnan po natin, mga 90% po ng tracking na tumatakbo, kung iisa-isahin natin, overloaded. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.
Posibleng bumaba sa laylayan ng lipunan ng mga middle-class Pinoy sa bansa. Yan ang nakikitang posibleng mangyari ng isang mambabatas dahil sa patuloy na nararanasang krisis sa langis sa Pilipinas na epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Nanganganib mapabilang sa sektor ng mahihirap ang mga kasalukuyang middle income class na mga Pilipino dahil sa oil crisis na kinakaharap ng Pilipinas. Yan ang pinangangambahan ng tagapanguna ng Legislative Energy Action and Development o Lead Council ng House of Representatives. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, bagamat kapwa nararanasan ng mahihirap at ng middle class ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, madalas anyang napagkakaitan ang sektor na ito ng tulong mula sa gobyerno. Ang middle class. Itong sektor na kadalasang hindi saklaw ng ayuda kahit sila'y nalulunod din sa pagtaas ng bilihin. They are one major crisis away from falling below the poverty line. Dagdag pa ni Kimbo, kapag humina ang kakayahan ng mga middle class na kumita at gumastos, baka mismong ekonomiya na ng bansa ang tuluyan ng hindi makausad. Kaya ang ilang mambabatas nananawagang pagtuunan na rin ng pamahalaan ang pag-aabot ng tulong sa middle class na siyang bumubuo sa halos kalahati ng 100 milyong populasyon ng bansa. Middle class of this country is 45%. Lagi na lang yung vulnerable lang nakakakuha ng kahit papanong tulong galing sa pamahalaan. Pero papano naman yung mga middle class na kami mismo sa amin nanggagaling yung majority ng buwis natin? Papano naman kami? Ayon sa Department of Finance na miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, kinikilala nila ang ambag ng middle class sa buwis na pumapasok sa bansa. Kaya't kasama rin sa kanilang mga pinag-aaralan ang ayudang pwedeng ibigay sa mga ito. Kaya po dun sa uplift, pinag-uusapan nga po din kung ano po yung intervention na pwede po maibigay sa middle income classes. Giit ng Finance Department, nagsimula na rin naman ang mga fuel subsidy, diskwento sa targeted sector at suspension sa excise tax ng LPG at kerosene. Ngunit paalala ng mga mambabatas, bagamat gumugulong na ang ilang programa, dapat minamadali ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong bago pa mahuli ang lahat para sa mga Pilipino. I guess we should reconsider some of the decisions made, particularly when the timing when the assistance will be given. Kasi kung masyado matagal, sabi nga, ano pang gagawin natin sa damo kung patay na ang kabayo? Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Sa magpapatuloy ng hataw, balita ngayon, tutol ang ilang mambabatas sa pahayag ng Department of Finance na mayayaman ang higit na nakikinabang sa suspension ng excise tax sa diesel at gasolina. Ayon sa DOF, karamihan sa kumonsumo ng diesel at gasolina ay mula sa mayayamang sektor. Kaya sila ang pangunahing makikinabang kung aalisin ng pamahalaan ng excise tax dito. So when you remove the excise tax on gasoline, and in the case for diesel, na 85% po yung share ng 3 richest decile na yon, ang pinaka may kinabang po nito is actually those 3 richest decile. Ngunit, giit na ilang mambabatas, lahat ng Pilipino ay apektado ng mataas na presyo ng langis. Kamakailan, sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa LPG at kerosene. Ngunit, hindi isinama ang diesel at gasolina. Hindi na i-implement yung suspension of all petroleum products, especially diesel and gasoline, because only the rich will be benefited. Of course not. You don't have to be an economist to be able to see everybody is affected. Huwag tayo mag-focus sa puro ayuda. Kasi totoo naman na puro mayaman. Kasi may-ari ng bus, mayaman. May-ari ng mga trucking, mayaman. Pero ano ba kinakarga? Di ba taong bayan? Kaya dapat yung tinan mo, hindi pwedeng sabihin natin na mayayaman lang yung gumagamit ng diesel. Hataw Balita Ngayon.
Pinag-aaralan na Malacanang ang panukalang suspendihin ng pensyon sa premium contributions ng mga miyembro ng state pension funds gaya ng Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas sa presyo ng langis dahil sa gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may umiiral lang tulong ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund para sa mga apektado ng krisis. Kabilang dito ang loan assistance, condonation programs at maagang pagpapatupad ng dagdag pensyon. Yan po ang aaralin. Pero sa ngayon po, meron na pong ginagawa na ang SSS, ang GSIS at Pag-ibig para sa ating mga kababayan dahil nga sa nangyayaring gulo dito sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Tiniyak naman ang Department of Energy na hindi maapektuhan ng supply ng kuryente sa kabila ng pabago-bagong presyo ng petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maliit lamang ang bahagi ng diesel sa kabuang power generation sa bansa. Sinabi niya nasa 3% lang ng mga planta gumagamit ng diesel habang karamihan ay mula naman sa ibang energy sources. Dagdag ng DOE, nakatutok sila sa mga planta na gumagamit ng diesel upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Ang isa ko lang na sinisigurado is there will be no power interruptions because of the diesel price. Because yan po, may supply tayo and then only 97% of our power does not come from diesel. Only 3% is for power for diesel, ano? Hataw Balita ngayon. Okay, unahin muna natin. Yung padating na supply, that's very good. Makakatulong yan doon sa stability ng ating reserve. Okay, yun naman binabanggit ni Secretary Garin na assurance na there will be no brownout. Ay talaga naman that's a good news dahil alam mo naman, tag-init ngayon. Kapag yan ay magkakaroon pa ng brownout, ano na lamang. At if I'm not mistaken, during the Senate hearing, yung NGCP, they gave assurance na walang brownout kasi wala silang nakikitang yellow and red alerts. Ibig sabihin, wala silang nakikitang ganong klase na palatandaan na pwede magkaroon ng brownout. At pangalawa, binabanggit din na no problem naman kasi ang ginagamit naman ng mga planta natin, may coal and other renewable resources. Kaya hindi masyadong affected nitong pagtaas ng diesel at gasoline. Oo, kasi nasa 3% lang ang gumagamit o umaasa sa diesel pagdating sa power supply. Kaya isang magandang assurance to na meron tayong sapat na supply ng kuryente at hindi tayo magkaka-brownout. Kasi pagka ang kuryente na naapektuhan, manganganak na yun ang sunod-sunod na problema. Pangunahin dyan, kalusugan. Bukod dyan ay ang ekonomiya. Kaya maganda na ina-assure o tinitiyak ng pamahalaan na meron tayong sapat na supply ng kuryente. Para sa akin, good news yan. Pero ang isa sa mga nabalitaan din natin, nabasa natin na by April, yung pagtaas ng presyo. Ayan, mayroon tayong nababalitaan dyan. But ang explanation niya, that's nothing to do with the crisis. The crisis. Sabi niya ganon. Tumaas din daw po yung generation charge. But siguro sa mga susunod na araw yan, na-mention lang natin ito. Kung mayroon tayong good news because there will be no brownout. Pero yung taas sa singil sa kuryente ay asahan daw po yan sa April. Mas maigi na kahit medyo mahal ng konti, basta mayroong sapat kuryente. na supply. Pero hindi natin siya nasabi na gano'n. Pero baka naman, hindi maipatupad. Baka naman i-shoulder na lang nila yung gastos yan. Sige, mayroon din possible rollback next week. Another good news yan. Kasi talaga naman nakikita mo, ramdam na ramdam mo kung ano yung hirap na nararanasan ng lahat ng sektor ng ating lipunan.
possible rollback o kaya ay maging stable lang. Ibig sabihin, walang maging paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kasi ang pinagbatayan pa lang yung 2 days na trading. Aamtabayanan pa yung trading nitong Miyerkules, Huwebes at Biyernes para makalkula. Then by Monday, makakapag-anunsyo po sila, o Sunday, Monday, and then Tuesday, ipatutupad po yan. Yan. Okay, ito namang LPG, may mga nananawagan na dapat daw yung tamang presyo lang. Frustrating nga daw, sabi ng ilang mga kababayan natin. Imagine, may atas na ang Pangulong Marcos na talagang yung excise tax kasi tinanggal na. Oo. So, hindi kasi siya agad mararamdaman daw, mga parang 3 days o ilang araw pa. Ang bago expectation, maramdaman. parang mabagal nga daw eh. Sabi nung ilang mga kababayan natin, talagang nakaka-frustrate. Mayroon ng announcement pero mabagal ang ginagawang pagpapatupad nito on the ground. Kasi yung presyo, ganun pa rin. I do not know kung ano may mga reported kasi na masyadong overpriced. May nakakausap nga ako, 1,650. Meron 1,700 yung kada 11 kilogram na tangke. Sabi nung presidente ng LPGMA, dapat nasa between 1,400 to 1,500 lamang dapat ang presyuhan. That's why, ang kino-call natin yung attention dito, Yung mga seller. price watch. Yung mga seller din na isinasamantala yung Kung sila taas presyo. nagsasamantala at this point, dahil may mga naririnig pa rin tayo na ganyan, mga kasambahay, I think we are calling the attention dito ng DOE na mag-inspect siguro dito sa mga tindahan para ma-supervise nila, ma-check nila with the help of the PNP. Check nyo. Sa kabila ng atas na yan, ay talaga naman hindi pa pinapatupad. Bagay, Double check that. kasi yung mga gasoline station, chine-check nila eh. Yeah. So, pwede siguro idamay na nila yung, kung kaya, siguro kaya naman siguro pati yung mga nagbebenta ng LPG, from time to time, may mga ma-check nila yung... Baka nagta-take advantage din naman. At isa din sa umiinda na at umaaray na itong grupo po ng mga truckers. Ito yung mga malalaking truck na nagbabiyahe naman ng mga produkto, kasama na po dyan yung mga pagkain, bigas at iba't iba pa. Humihingi na rin sila ng konkretong plano ng pamahalaan. Paano ba sila matutulungan? Sabi nila, hindi lang po mga jeepney at mga bus driver operators ang gumagamit ng diesel. Kami rin po, sabi ng mga truckers. Kaya sabi nila, malaking porsyento yung binabanggit nila na 30%. Doon sa 700,000 truckers sa buong bansa, di umano, pansamantalang tumigil na muna. So, equivalent yun sa mga 210,000. So, may epekto din yun. Kapag tumigil ka, paano yung pag-transport ng mga produkto, mga goods from one place to another? Let's say, for example, dito mo kukunin sa Manila and then ang bagsak noon ay sa Samar o kaya sa Bicol o kaya sa Mindanao, sa Zamboanga. Kasi sinasabi na, hindi naman po kami nagbago ng ng rate, ng singil Mula nung tumaas yung sumirit, yung taas ng presyo ng diesel. Karamihan dyan kasi diesel ang gamit. Kaya sabi nila, hindi sapat kahit ilibre kami sa toll. Malaki talaga ang Yung narinig konsumo. natin a while ago, siguro tingnan din nila. I'm sure may narinig na rin tayo na isa rin ito sa mga tinitingnan. Well, isa yun sa ipatatanong siguro natin sa nakasasakop na ahensya and even sa Malacanang kung ano yung tugon dito sa panawagan ng mga truckers dito. Dahil kumbaga sila dumadaing, maapektuhan sila. Kagaya rin naman ang sinasabi ng ilang mambabatas, pati yung mga middle income earners, yung mga middle class, posible ang wikang maapektuhan din pagka nagtuloy-tuloy itong krisis sa langis at walang magiging pagtulong din sa mga ito. Okay. And that's correct naman. Sa sitwasyon naman natin ngayon, lahat naman talaga affected. Ano po? Siguro pwede rin maaral. Siyempre, yung mga middle income earners, pagmabalitaan nila in the long run, nakasama pala sila sa mga bibigyan kasi targeted yung mga bibigyan ng tulong. Yan ay kakasasayan nila. And this time, no, sinasabi yan, nakikita natin, naririnig natin yung kanilang mga clamor, malay mo, inaaral din nila yan. And mag-aantay lang tayo ng ilang araw, may announcement sila. Sabi nga nila, sana bilisan.
Dahil alam mo naman, mahirap ngayon ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya ang pag-asa nila magkakaroon ng mas mabilis at konkretong aksyon sa kanilang mga hinaing. Yan po. Nanawagan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong rehiyon ng Asya ng pagkakaisa para masolusyonan ang krisis sa langis. Nagpahayag rin ng suporta si PBBM para sa agarang pagpapatupad ng Emergency Response Mechanism ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Humaharap ang bansang Pilipinas sa banta ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo kasunod ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ito ang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Asia Zero Emission Community Plus Online Summit kahapon. Ayon sa Pangulo, naapektuhan ng Pilipinas dahil sa pagkagambala ng global oil supply chains. In the weeks following the Hormuz closure, the Philippines witnessed sharp increases in diesel and LPG prices. Our economy, which grew by 4.4% in 2025 and remains on a steady upward trajectory, is now facing imported inflation that threatens the welfare of our most vulnerable households. Ngunit bukod sa Pilipinas, hindi rin anya ligtas ang mga bansa sa Asya sa krisis sa langis dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Kaya nanawagan si Pangulong Marcos ng nagkakaisang hakbang upang tumugon sa problemang ito. What this crisis has confirmed is a structural truth. No single country in Asia can insulate itself from supply chain shocks of this scale by acting alone. The times call for a coordinated, unified response. Ayon kay PBBM, gumawa na ng hakbang ang pamahalaang Pilipinas upang mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Kabilang na dyan ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency at rollout ng Uplift Program. Gayunman, naniniwala ang Pangulo na hindi pa rin sapat ang mga hakbang na ito. These are necessary measures. They are, however, not sufficient on their own. Nanawagan ng Pangulo sa agarang pagpapatupad ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA. Nakapaloob dito ang fuel supply sharing at ang joint oil stockpiling. The enhanced APSA, endorsed at last October's ASEAN Ministers on Energy meeting in Kuala Lumpur, establishes the architecture for coordinated emergency responses, emergency supply sharing, and, critically, joint oil stockpiling. The Philippines fully supports its operationalization, and we will be an active participant in its implementation. Ngayong taon, ang Pilipinas ang chair ng ASEAN. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Magpapatuloy ng hataw balita ngayon na iuwi na sa Pilipinas kahapon ang mga labi ng 20 overseas Filipino worker na nasawi sa Middle East. Pero paglilinaw ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nasawi ang mga ito dahil sa natural causes or natural causes at hindi dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Humiling naman ng privacy ang naulilang kaanak ng mga ito. Ang mga ito ay kasabay ng dumating sa bansa kahapon ng 363 na mga Pilipino na humiling ng repatriation dahil sa giyera sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Magbubukas ang bansang Albania ng nasa 20,000 mga trabaho para sa mga foreign worker gaya ng mga overseas Filipino workers o OFW. Kahapon, nakipagpulong sa Department of Migrant Workers si Non-Resident Ambassador Designate of Albania to the Philippines na si Ermal Muka, kung saan napagkasunduan ng lalo pang pagpapalakas ng labor mobility arrangements ng dalawang bansa. Lain ito na masiguro ang suporta at ligtas na deployment ng mga Pilipinong manggagawa sa Albania. Kabilang sa mga trabaho na kanilang inaalok ay ang mga nasa sektor ng tourism, hospitality at service sectors. Hataw Balita ngayon.
At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Jack Del Campo mula naman sa Milan, Italy. Global News. Magandang umaga sa inyo dyan, Ani, at sa lahat ng ating mga kasangbahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naniniwala si US President Donald Trump na malapit nang matapos ang digmaan sa gitnang silangan. Ito ay matapos tiyakin ng Estados Unidos at Iran na nananatili silang bukas sa pagbuo ng kasunduan para sa kapayapaan sa rehiyon. Narito ang humahataw na balita. Dumating na sa Iran ang high-level delegation mula sa Pakistan na nagsisilbing mediator sa pagitan ng Tehran at Washington. Pinangunahan ito ni Field Marshal Asim Munir na may dalang mensahe mula sa United States kaugnay ng posibleng ikalawang round ng negosasyon. Layunin ng pagbisita na ipagpatuloy ang usapan matapos mabigo ang unang round ng pagpupulong sa Islamabad na makabuo ng kasunduan. Sa panig ng Iran, tiniyak ng kanilang foreign ministry na patuloy ang pagpapalitan ng mensahe sa United States sa pamamagitan ng Pakistan. Iginit din ng Tehran na handa sila na makipag-usap sa balangkas ng international law at posibleng talakayin ang antas ng kanilang nuclear activity bilang bahagi ng negosasyon. Samantala, positibo rin si US President Donald Trump na malapit nang matapos ang digmaan. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. Dagdag pa ni Trump, may mga development na umano sa likod ng mga negosasyon at dapat abangan ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, nananatiling walang kasiguraduhan ang tigil putukan na malapit nang magtapos at walang katiyakan kung mapapalawig pa. Ayon sa US, patuloy ang kanilang diplomatikong pagsisikap upang makabuo ng isang mas malawak na kasunduan, kabilang ang pagpigil sa Iran na makabuo ng nuclear weapon. Samantala, inamin ni US Vice President J.D. Vance na nananatiling malaki ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Vance, hindi agad masusolusyonan ang matagal ng isyu ng mistrust, ngunit positibo siya na may pag-asa na makabuo ng kasunduan. After 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-uusap sa pamamagitan ng mga back channel at mga mediator na nagpapakita na hindi pa sarado ang negosasyon. Sa kabila ng mga hamon, umaasa mga bansa na ang mga susunod na pag-uusap ay magbubunga ng konkretong kasunduan na tatapos sa digmaan sa gitnang silangan. Jack Del Campo, humahataw sa balita ngayon. Muling nagbanta ang Iran laban sa nagpapatuloy na blockade ng United States sa Strait of Hormuz. Samantala, nagpahayag naman ang Russia ng kahandaan nitong tumulong sa China na apektado ng naturang blockade. Maihatol na balita si James Buntuyan. Nagpapatuloy ang pagpapatupad ng United States ng naval blockade sa mga daungan ng Iran sa kabila ng umiiral na tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa US Central Command, halos ganap nang nahinto ang mga kalakal na papasok at palabas ng Iran dahil sa blockade. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Sa unang mga araw ng operasyon, ilang sasakyang pandagat na ang pinabalik ng US Navy, kabilang ang mga oil tanker na nagtangkang umalis sa mga daungan ng Iran.
Sa ulat ng US Central Command o CENTCOM, walang nakalusot na barko sa loob ng unang 24 hanggang 48 oras ng blockade, bagamat may ilang datos na nagsasabing may mga naval vessel pa ring nakatawid sa Strait of Hormuz. Sa kabila nito, mariing nagbabala ang Iran na ang pagpapatuloy ng blockade ay maaaring magdulot ng paglabag sa umiiral na tigil putukan. Ayon kay Iranian Commander Ali Abdullahi, ang hakbang ng United States ay posibleng naging simula ng paglabag sa ceasefire kung magpapatuloy ang pagharang sa kanilang mga barko. Git niya, kung magpapatuloy ang paglikha ng insecurity sa mga Iranian vessel at oil tanker, hindi na papayag ang Iran na magpatuloy ang kalakalan sa Persian Gulf, Sea of Oman at Red Sea. Dagdag pa niya, handa ang puwersa ng Iran na hadlangan ng anumang export at import sa nasabing mga karagatan kung hindi titigil ang blockade. Samantala, nagpahayag ang Russia ng kahandaan nitong tumulong sa China na lubhang umaasa sa supply ng langis mula sa rehiyon. Ayon kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, kayang punan ng Russia ang kakulangan sa energy supply ng China at ng iba pang bansa. Sinabi niya na maaaring palawakin ng Moscow ang pagsusupply ng langis at gas sa pamamagitan ng mga pipeline, tanker at iba pang paraan. Dumating din si Lavrov sa Beijing upang makipagpulong kay Chinese President Xi Jinping kung saan pinag-usapan ang kooperasyon sa enerhiya at sa sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon sa China, mahalaga ang pagpapanatili ng stability sa rehiyon habang nagsisikap silang gampanan ang kanilang papel sa mga usapang pangkapayapaan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Pag-uusapan ng pamahalaan ng Israel ngayong araw ang posibleng ceasefire sa Lebanon, kasunod ng nangyaring direktang pag-uusap ng mga kinatawan ng Israel at Lebanon sa Washington kahapon. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang palitan ng pag-atake ng Israeli Defense Force at grupong Hezbollah sa Lebanon na ikinasawi ng hindi bababa sa 2,000 individual, kabilang ang maraming bata. May hataw na balita si Jovic Bermas. Nakatakdang talakhayin ng Israeli Security Cabinet ngayong araw ang posibleng pagpapatupad ng pansamantalang tigil putukan sa Lebanon. Ito ay matapos ang kauna-unahang direktang pag-uusap ng dalawang bansa sa loob ng mahigit 3 dekada na ginanap sa Washington sa pangunguna ni US Secretary of State Marco Rubio na tumatayong mediator sa negosasyon. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang labanan sa ground. Nagpapatuloy ang pag-atake ng Israel sa timog at silangang bahagi ng Lebanon habang tinatarget ang mga pinaghihinalaang kuta ng Hezbollah. Gumanti naman ang Hezbollah sa pamamagitan ng mga rocket attack sa hilagang Israel na nagdulot ng mga pinsala sa mga ari-arian. Patuloy rin ang ground operations ng Israeli troops at pinalilikas ang mga residente sa mga apektadong lugar. Samantala, kasabay ng pagtindi ng tensyon ay ang paglala ng humanitarian crisis sa Lebanon. Mahigit 2,000 na ang nasawi sa patuloy na sigalot, kabilang mga kababaihan at mga bata, habang mahigit 1 milyong individual ang lumikas. Sa kabila ng mga pagsisikap sa diplomasya, nananatiling hindi tiyak kung agad na makakamit ang ceasefire dahil sa magkakaibang paninindigan ng dalawang panig. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon. Bibiyahe si King Charles III sa Estados Unidos upang makipagpulong kay US President Donald Trump. Layunin ng pagbisita na maibalik ang matibay na ugnayan ng UK at US sa gitna ng tensyong dulot ng gyera sa Middle East. Nakatakdang magkaroon ng private meeting, state dinner at iba pang opisyal na aktibidad ang hari sa White House. Magbibigay rin ng talumpati si King Charles sa US Congress bilang bahagi ng kanyang pagbisita. Umaasa ang pamahalaan ng UK na makatutulong ang soft power ng monarkiya upang mapalakas muli ang samahan ng dalawang bansa. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang International Atomic Energy Agency o IAEA na lumalakas ang kakayahan ng North Korea sa pagbuo ng nuclear weapons. Ayon sa ahensya, base sa kanilang assessment, may malaking pagtaas na aktibidad sa mga nuclear facility ng bansa. May hataw na balita si Noel Poliarco.
Kinumpirma ng International Atomic Energy Agency o IAEA ang malaking pagtaas ng operasyon sa mga nuclear facility ng North Korea, partikular sa Yongbyon Nuclear Complex. Ayon kay IAEA Chief Rafael Grossi, nakikita ang mas pinalakas na aktibidad sa reactor na mahalaga sa pagbuo ng nuclear material. In our periodic assessments, we have been able to confirm that there is a rapid increase in the operation of the Yongbyon 5 megawatt reactor. Bukod dito, tumaas din ang operasyon ng reprocessing unit at light water reactor na mahalaga sa pag-produce ng nuclear material. Ayon sa IAEA, ang mga paggalaw na ito ay nagpapakita ng malubhang paglakas ng kapasidad ng North Korea sa pagbuo ng nuclear weapons. All of them point to a very serious increase in the capabilities of the DPRK in the area of nuclear weapons production, which is estimated at a few dozen warheads. Nadiskubre rin ang posibleng pagtatayo ng bagong facility na kahalintulad ng mga uranium enrichment hall sa Yongbyon na lalong magpapalawak sa produksyon ng nuclear material. We have seen, of course, the construction of a new facility similar to the enrichment hall that we were already seeing at Yongbyon. Ayon pa sa ahensya, posibleng malaki ang madagdag sa kakayahan ng bansa na mag-enrich ng uranium, bagamat hindi pa ito matiyak ng ahensya sa ngayon. In terms of the production increase, is not easy to calculate without being there, but we consider looking at the external features of the facility that there will be a significant increase in the enrichment capacity in DPRK. Matatandaan na matagal nang nasa ilalim ng sanctions ng United Nations ang North Korea dahil sa nuclear program nito na ipinagbabawal sa ilalim ng international law. Sa kabila nito, iginiit ng Pyongyang na hindi nila isusuko ang kanilang nuclear weapons na itinuturing nilang mahalaga sa kanilang seguridad. Bumisita ang IAEA chief sa South Korea kung saan nakipagpulong siya kay Foreign Minister Cho Yoon upang talakayin ang lumalalang issue ng nuclear program ng North Korea. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Tinatayang 250 Rohingya at Bangladeshi migrants ang nawawala matapos lumubog ang kanilang bangka sa Andaman Sea. Ayon sa United Nations, posibleng sanhi ng paglubog ang malalakas na alon, hangin at overcrowding. 9 lamang ang nailigtas matapos matagpo ang kumakapit sa debris sa gitna ng dagat. Sinabi ng mga otoridad na patuloy ang paghahanap sa mga nawawalang migrante. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, ang bilang paghahanda sa flu season ngayong taon, inumpisahan na ng mga estado ng Queensland, South Australia, New South Wales at Western Australia ang rollout ng nasal spray flu vaccine na Flumist. Inaasang ibibigay ito ng libre sa mga batang nasa edad 2 hanggang 11 taong gulang. Si Danny Deliva, humahataw. Sinimulan na sa kauna-unahang pagkakataon sa ilang estado ng Australia ang pagbabakuna sa mga batang may edad 2 hanggang 11 taong gulang gamit ang Flumist. Isa itong intranasal vaccine na dinisenyo para labanan ang impluensa o trangkaso, lalo na at nalalapit na ang flu season sa bansa. Ayon kay Professor Chris Blight, Pediatric Infectious Diseases Physician, matutugunan nito ang isang needle-free vaccine na tanggap ng mga bata. So Flumist is an intranasal vaccine. It's a fine spray that is squirted up each
nostril. Traditionally, flu vaccines have been an injection, but for children in Australia this year, there will be an intranasal vaccine available, providing robust protection against flu for that season. It doesn't hurt. In fact, it's very well tolerated in children, and that's why we've moved to the intranasal vaccines. Many parents have told us they don't like needles associated with flu vaccines, and so this is a great opportunity for a needle-free, painless approach to flu protection. Dahil sa paraang ito, inaasahang mas maraming magulang ang magpapabakuna ng kanilang mga anak. Ayon naman kay Dr. Ramya Raman ng Royal Australian College of General Practitioners, mas magiging madali at mas hindi nakaka-stress para sa mga pamilya ang pagpapabakuna. Dagdag pa niya, bagamat may bagong paraan ng pagbibigay ng bakuna, nananatiling ito pa rin ang pinakamabisang proteksyon laban sa malubhang sakit. Ayon sa health experts, kasing epektibo ng tradisyonal na flu shots ang flu mist kontra influenza A at B strains. Sa Western Australia, bahagi ng programang ito ang paglalaan ng mahigit 130,000 doses ng bakuna na pinondohan ng pamahalaan upang mapataas ang bilang ng mga nababakunahan. Maaring makakuha ng libreng bakuna ang mga eligible na bata at mamamayan sa pamamagitan ng mga general practitioners, pharmacies, community health clinics at Aboriginal medical services. Mahalaga ang hakbang na ito dahil sa pagtaas ng mga kaso ng trangkaso sa bansa. Noong 2025, naitala ang pinakamaraming bilang ng mga namatay dahil sa flu sa loob ng 25 taon na umabot sa mahigit 1,700 ayon sa datos ng Australian Bureau of Statistics. Pinaniniwalaang ang mas madaling paraan ng pagbabakuna tulad ng nasal spray ay makatutulong upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at mabawasan ang pasanin sa healthcare system ng bansa. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Isang kakaibang weight loss program ang inilunsad sa isang komunidad sa Eastern China para makahikayat ng mga magpapapayat. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng karne ng baka o beef ang mga nagpapapayat kapalit ng nabawas sa kanilang timbang. Layunin ng programa na tugunan ang tumataas na kaso ng obesity sa bansa. Patok ito sa libu-libong residente na nais magpapayat habang may dagdag na insentibo. Hataw Balita ngayon! At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Milan, Italy. Ako si Jack De Ocampo. Magandang araw. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alam na walang katotohanan ang mga inihayag ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Ito ang inihayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos matapos ding tawaging sinungaling si Madriaga. May humahataw na balita si Jed Neresina. Naipaalam na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging pahayag ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice noong Martes, April 14. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakamonitor sila sa nasabing pagdinig upang ipaalam ito sa Pangulo. Nang matanong kaugnay ng aligasyon tungkol sa pagkakaroon ng kasunduan para sa term sharing sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, tugon ni Yusek Castro. Siya po ay nagulat dahil hindi po ganun ang Pangulo. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusan ng termino. Kaugnay nito na nawagan si Senator Amy Marcos kay PBBM na huwag manahimik at sa halip ay pabulaanan ang mga kasinungalingan ni Ramil Madriaga. Ayon kay Senator Amy, alam ng kanyang kapatid ang totoong nangyari na umano'y taliwas sa mga isinalaysay ni Madriaga. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga.
Bukod dito, ayon sa senadora, imposibleng malaman ni Madriaga ang mga isinalaysay nito dahil wala naman ito sa kanilang mga inner circle meeting at lalong hindi kabilang sa kanilang mga private group chat. Kaugnay nito, ayon sa Malacanang, mas makabubuting pakinggan ang mga pahayag ng mga saksi upang lumabas ang katotohanan. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Inaasahang April 22, muling isasagawa ang pagdinig ng House Justice Panel kung saan ihaharap ang mga ebidensya at testigo sa mga aligasyong partikular sa hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Hinamon ng House Justice Committee ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipresenta ang ebidensya sa pagdinig ng House panel sa reklamong impeachment. Ito kasunod ang pagpalag ni BP Duterte sa mga akusasyon ni Ramil Madriaga laban sa kanya nang humarap sa hearing ng House panel noong Martes. Nagpapakilalang dating bagman ng Vice Presidente si Madriaga na kasalukuyang detainee sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa kasong kidnapping. Si Rosalie Cos humahataw. Umani ng diskusyon sa social media platforms ang isa sa mga pahayag ni Ramil Madriaga nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte araw ng Martes, April 14. Partikular na ang sinabi nitong nagregalo siya ng isang painting kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng supplemental affidavit na ipresenta ni Madriaga sa House panel. Nagpapakilalang dating bagman ni VP Duterte si Madriaga na inutusan umanong maghatid ng malaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Isang detainee sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City si Madriaga sa kasong kidnapping. Hence, we organized a video conference with Sara where I personally asked her to reconsider her decision as we have already poured some substantial effort toward promoting her candidacy for president through ISIP. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. A screenshot of our video conference is here to attach as Annex A. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Pero sa post ng isang Davao-based artist, iginiit nitong siya ang nagregalo ng painting kay VP Sara nang ito pa ay alkalde ng Davao City noong 2021. Pinabulaanan din itong isa siyang scholar o taga-Laguna, kundi bagkus ay taga-Davao. Tinanong si House Committee on Justice Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro kaugnay ng issue. Anya kung may ebidensya ang kampo ng pangalawang Pangulo, sa House panel dapat ito iprepresenta. How are we going to appreciate that counter evidence if it is not being presented before the Justice Committee? Remember that the clarificatory hearing is before the Justice Committee and not before the media. So, I think regardless of the counter statement, counter proof, counter evidence, which is being posted in social media, if not properly presented before the Justice Committee, how will the Justice members consider the same? So babalik tayo dun sa it's best that they participate so that the Justice members can consider the evidence that they intend to present.
Sa kanya namang pahayag, tinawag ni VP Duterte si Madriaga na isang bagsak sa bar exams at kidnapping suspect. Iginiit nitong tinapos niya ang kanyang pag-aaral sa sariling paraan at hindi humingi ng special accommodation sa kaninumang professor. Hindi rin umano siya inireklamo kailanman dahil sa kawalang galang o karahasan sa ibang estudyante nang nasa School of Law pa ito para pabulaanan ang mga aligasyon ni Madriaga. Tinawag din ng Vice Presidente na mini-trial ang pagdinig ng House Justice Committee na nagpapakitaan niya ng tunay na asal ng ilan sa mga miyembro nito ng tila pag-abuso at katiwalian ang kayaan niyang gawin. Nabahiran din anya ang unang impeachment case laban sa kanya ng mga aligasyon ng panunuhol kung saan sangkot ang ilang miyembro ng Kamara at ganito rin umano ang ikalawang reklamong impeachment. Ayon naman sa Makabayan lawmakers, hindi record sa eskwelahan ang usapin kundi ang 612.5 million pesos na pondo ng bayan ang dapat anilang ipaliwanag. Tinanong din ng mga ito, nasa ng liquidation, dokumento at malinaw na pananagutan sa bawat pisong kinuha sa kaba ng publiko. Samantala, inihayag naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung nagbotohan sila sa House Justice Committee noong April 14 kaugnay ng pagtukoy kung may probable cause o sapat na batayan ba para umusad ang proseso ng impeachment. Ang boto nito, kahapon, magbobotohan na kami. Ako personally, boboto ako for probable cause. itinuturing ng kongresistang mabigat na ebidensya sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo ang pinagtibay na disallowance ng Commission on Audit sa 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Gayun din ang findings ng National Bureau of Investigation na sa mga pirma sa 36 acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Duterte, may mga resibong iisang tao lang ang lumagda dahil sa pagkakahalintulad ng porma ng pirma at sulat. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Desisyon na ni Vice President Sara Duterte ang hindi niya pagdalo sa impeachment proceedings na isinagawa ng House Committee on Justice noong Martes, April 14. Yan ang tugon ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro nang matanong ng media hinggil sa absence ng Vice Presidente sa impeachment proceedings. Choice niya po yan kung ayaw niya pong ipakita sa taong bayan ang katotohanan. At yung issue about accountability and transparency, yan po ay hindi niya pinakikita sa taong bayan ngayon. Choice niya po yan. Nauna nang sinabi ng isa sa mga legal counsel ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa na hindi dadalo sa pagdinig ang Vice Presidente at humarap lamang siya sa komite dahil na rin sa compulsory process bilang pagtalima sa sabpina na inisyu naman sa kanya ng House Justice Committee. Hataw Balita ngayon. Ipinaubaya na ng Malacanang sa National Bureau of Investigation ang investigasyon sa umano'y death threats laban sa Pangulo. Kaugnay ito ng aligasyon ni Ramil Madriaga tungkol sa umano'y planong kudita o assassination kay PBBM. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, obligasyon ng NBI na imbestigahan ang ganitong banta. Dagdag niya, hindi na bago ang mga ganitong banta para sa Pangulo. Ang NBI po, kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa mga Pilipinong nagpaplano na magtrabaho sa ibang bansa na mag-ingat laban sa foreign military recruitment na umano'y nagpapanggap bilang mga regular job posting. Ayon sa IACAT at Commission on Filipino Overseas, may mga insidente na ng mga Pilipino na sinasabing nire-recruit sa regular na trabaho, subalit kalaunan ay pinupwersa na magsilbi sa foreign military forces. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng IACAT ang mga nasabing recruitment scheme na anila ay isang uri ng human trafficking.
Muli namang tiniyak ng ahensya ang kanilang commitment sa pagpapatupad ng Anti-Trafficking and Persons Act. Hataw Balita ngayon. Tinawag na irresponsable at unacceptable o hindi katanggap-tanggap ng Department of Foreign Affairs ang napapabalitang paggamit ng cyanide sa Ayungin Shoal. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng DFA na naghihintay na lamang sila ng formal scientific report hinggil sa insidente na maaaring gamitin sa paghahain ng diplomatic action laban sa mga responsable dito. Nauna nang inihayag ng National Security Council ang kanilang pagkabahala hinggil sa iligal na paggamit ng nakalalasong kemikal sa may Ayungin Shoal na lubhang delikado para sa marine environment. Sinasabing nakumpiska sa ilang Chinese na iligal na nangingisda sa Ayungin Shoal ang mga boteng naglalaman ng cyanide. Babala ng DFA ang mga ganitong aksyon ay malinaw na paglabag sa international obligations sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, partikular na sa mga probisyon ng pagbibigay proteksyon at pagpapanatili ng marine biodiversity. Hataw Balita ngayon. Nagbitiw na sa pwesto bilang National Security Advisor si Secretary Eduardo Anyo. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Anyo at nagpapasalamat sa naging serbisyo nito sa pamahalaan. Itinalaga naman na papalit sa kanya si dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Eduardo Oban. The President has accepted the resignation of National Security Advisor Eduardo Anyo. Secretary Anyo has decided to retire from public service after decades of continuous service in government and the military. We thank Secretary Anyo for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. Sa pahayag na inilabas ni Secretary Anyo, kinumpirma niya ang kanyang permanenteng retirement bilang NSA at Director General ng National Security Council, epektibo na simula Abril 16, 2026 dahil na rin sa kanyang kalusugan. Hataw Balita ngayon. Dapat nasamahan ng common sense ang mahigpit na pagpapatupad ng mga city ordinances. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Aberin, ito ang kanilang ibinibilin sa kanilang mga tauhan. May hataw na balita si Lea Ilagan. Kasabay na mahigpit na pagpapatupad ng mga city ordinances sa Metro Manila, sinabi ni National Capital Region Police Office Director, Police Major General Anthony Aberin, na dapat nasuriin ding mabuti ng mga pulis ang kailangang isyuhan agad ng tiket o ang dapat nabigyan lamang ng warning. Gaya aniya ng hubad na lalaki sa Mandaluyong City na ilang hakbang lamang ang layo sa pinto ng kanilang tahanan. Ang lalaki aniya ay hindi naman nakatambay at sa halip ay maghahalo ng simento kaya't piniling maghubad. Yun po yung instruction natin sa ating mga kapulisan na in the implementation of ordinances, dapat andun yung compassion at saka common sense sa pag-implement po. And at the same time, i-observe din po natin yung human rights, observance ng police operational procedure at maximum tolerance. Sinabi ni Major General Aberin na hindi aniya lahat ay dapat na agad na hulihin, kundi maaari naman na warningan lamang o paalalahanan muna ang mga ito. Unang-una, dapat kung pwede namang pagbigyan, warningan lang muna. Kung matigas po talaga ang ulo at pangatlo, pangapat na talagang paulit-ulit na parang they are having a mockery of the law, then ibang usapan na po yun. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 72,000 ang nahuli sa mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa sa Metro Manila simula noong nakaraang linggo, kung saan pinakamarami ang naaktuhang nag-iinom at nagsisigarilyo sa kalsada. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon.
Inaasahan na harap ngayong araw sa Department of Environment and Natural Resources o DNR ang operator ng nasusunog na sanitary landfill sa Navotas. Bahagi ito ng hakbang para malaman kung ano ang posibleng paglabag ng operator. Dante Amento, humahataw. Magsasagawa ng technical conference ngayong araw kaugnay ng nasusunog na sanitary landfill sa Navotas. Ipinatatawag ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang operator ng landfill. Inaasahan na dadalo dito ang mga kinatawan mula sa local government unit na apektado ng mapanganib na usok mula sa landfill, kabilang na ang mga taga-Ubando, Bulacan. Yung operator po ang may responsibilidad sa ilalim ng batas for the safe closure and rehabilitation plan implementation. Ang nakakano lang dito yung tagal dahil halos lahat ng mga taga Salambaw hindi makapag mangisda dahil pagdating ng alas 5 bumababa na yung hanging habagat kung saan kasi pag tumama na yung hanging habagat ito na po yung nagsasara ng mga daan para hindi mo makita. Kasama sa tinitingnan ng DNR kung ano ang mga pananagutan ng operator tulad ng paglabag sa Clean Air Act at Philippine Clean Water Act. Tiniyak ni DNR Acting Secretary Juan Miguel Cuna na may mananagot sa nangyari lalo na at maraming mga residente ang naperwisyo, hindi lamang ang mga taga-Navotas kundi pati na mga taga-karatig lugar. Definitely po. May nangyaring ganyang kaganapan dito sa landfill na to. Marami pong naperwisyo, lalo na po sa Navotas saka sa Ubando, Bulacan. And then, siyempre, gaya ng sabi ni admin kanina, they want a copy of the report. So also, they can determine kung anong legal remedies ang pwede namang gawing hakbang ng LGU ng Ubando. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang monitoring ng DNR sa air quality sa mga lugar na apektado ng sunog sa landfill. Kumuha na rin sila ng water sample malapit sa landfill para masuri kung mayroon ng kontaminasyon. Ang resulta po nito ay 7 araw pa po. So kahapon po ang nag-sampling. So by next week, malalaman po natin kung anong resulta nito at abisuhan po natin ang publiko. Batay sa inisyal na investigasyon ng kagawaran, bigong ipatupad ng operator ang Safe Closure Rehabilitation Plan. August 2025, tumigil ang operasyon ng landfill matapos hindi i-renew ang kanilang prangkisa. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Solo Parents Week, may handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa lahat ng solo parents. Sa MRT3, nagsimula ang libreng sakay kahapon April 15 at tatagal hanggang sa Sabado April 18. Ipinatutupad ito sa mga oras na 7 a.m. hanggang 9 a.m. gayon din ng 5 p.m. hanggang 7 p.m. Samantala sa LRT2 naman, nakaschedule ang libreng sakay sa solo parents sa Sabado April 18 sa kapareho ring oras gaya ng MRT3. Hinikayat naman ng DSWD ang mga solo parent na mag-apply para sa Solo Parent Identification Card sa kanilang mga local government unit para makakuha ng mga benepisyong itinatakda ng batas. Regional News. Pinahihintulutan ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang voluntaryong dagdag pasahe para sa mga tsuper ng jeep at taxi sa kabila ng inaasang bawas presyo sa diesel. May umahataw na balita si Grace Doc Tolero. Matapos ang ilang magkakasunod na linggo ng mega oil price hike, marami sa mga jeepney at taxi driver sa Baguio City ang nahihirapan ng mamasada dahil sa liit ng kanilang kinikita. Bukod sa gasto sa petrolyo, may ilang driver ang nababawasan pa ng kita dahil sa boundary. Habang ang iba namang operator ay napipilitang sila na lamang ang mamasada kaya't mga driver ang nawawalan ng hanap buhay. At kahit pa nagkaroon ng rollback sa langis ngayong linggo,
Batid ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi pa rin ito sapat para punan ang malaking nawawala sa kita ng mga PUV driver sa Baguio. Ayon sa alkalde, kahit pa makumpleto ang 8 round trip ng isang sasakyan sa loob ng maghapong pamamasada, nananatiling mababa ang kita ng mga driver. Dahil dito, pinapayagan na ng alkalde ang voluntaryong dagdag pasada para sa mga jeep at taxi sa Baguio upang kahit papaano ay madagdagan ang kita ng mga tsoper. Gayunman, kinakailangan na kusa pa rin itong ibigay ng mga pasahero at hindi dapat na ipilit ng mga driver. Voluntary naman yun eh. Ibig ko sabihin, parang tip. Kung gusto mong tumulong sa ating mga drivers, then mag-tip ka. Kasi kung titingnan mo, almost 100% na naakyat eh. Sa diesel nga, more than 100% na increase. Di ba? Talagang kulang. Samantala, sinimulan na rin ng Baguio LGU ang pamamahagi ng ayuda para sa 300 taxi drivers sa lungsod. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 3,000 piso bilang suporta sa kanilang pamamasada. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Dahil sa pinangangambahang pangangaunti ng mga magsasaka sa bansa, kasabay ng lumalalang epekto ng climate change at paglawak ng teknolohiya, patuloy na isinusulong ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ang paghikayat sa mga kabataan na mag-aral o mag-aral ng kursong may kinalaman sa larangan ng agrikultura. Si Danny Munar, humahataw. Nawawala yung mga nagsasaka. Sa susunod na maraming taon po, makikita natin yan, mararamdaman natin yan, magiging kapos ang ating supply ng pagkain. Ngayong marami na sa mga lokal na magsasaka ang tumatanda na, habang may iba ang nakakasakit na rin, nakababahala ang posibleng pangangaunti ng mga ito na maaaring makaapekto sa produksyon ng pagkain sa bansa sa hinaharap. Dahil dito, isinusulong ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ang paghikayat sa mga kabataan na mag-aral o kumuha ng mga kursong may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Ito'y upang magkaroon ng bagong henerasyon ng mga magsasaka na magpapatuloy para masiguro na mayroong sapat na supply ng pagkain sa bansa. Kaugnay nito, isinailalim kahapon sa pagsasanay ang nasa 82 mga kabataan sa Nueva Ecija tungkol sa kung paano mag-operate ng mga modernong makinaryang pang-agrikultura sa ilalim ng Youth for Mechanization Program. Ang pagsasanay ay kinapapalooban ng Mechanized Land Preparation Technologies, Mechanized Crop Establishment Technologies, Mechanized Harvesting Technologies at Post-Harvest Technologies. Tinuruan ng mga kabataan sa pag-ooperate ng mga makinarya gaya ng traktora, rice combine harvester, rice transplanter, seeders at drone na pawang ginagamit sa pagsasaka. At first, it was very overwhelming and intimidating since both the tractor and the harvester are so big in real life and it is so loud. However, when I tried doing it hands-on, it is fun. I overcome my fear po. So, yeah, it also sparked my interest in the agriculture field. Ayon sa PhilMec, taong 2019 pa nang simulan ang nasabing advokasya na layong hikayatin ng mga kabataan sa bansa na mag-aral at magtrabaho sa larangan ng agrikultura. Mali yung sinasabi ng iba na mahirap magtanim. Pero ngayong may mga masina na ganito na makabago, mas napapadali. And opportunity rin po sa amin dahil kami yung sinasabi nilang bagong pag-asa para sa agriculture. Kami po as kabataan, gusto din naman po namin i-advocate sa kanila na kailangan po namin mag-partake para po hindi po mawala ng pag-asa ang agrikultura ng Pilipinas. Sa tala ng ahensya, umaabot na sa 1,500 kabataan ang kanilang nasanay na ngayon ay nagtatrabaho bilang mga operator sa mga makinaryang ipinamahagi sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program ng pamahalaan sa buong bansa. Kasama rin sa programa ang pagbuo ng mga school-based mechanization programs, gayon din ang pagkakaroon ng mga kooperatiba upang makakuha ng grant mula sa pamahalaan. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS,
na fake news ang mga post na kumakalat ngayon hinggil naman sa umano'y pagputok ng hibok-hibok volcano sa Camiguin Island. Git ng PHIVOX, huwag magbahagi ng mga impormasyon na hindi nagmumula sa kanilang ahensya na magdudulot lamang ng pagkalito at pagkatakot sa mga makakabasa nito. Para sa mga tamang impormasyon, mangyari lamang na i-follow ang official social media accounts ng DOST PHIVOX. Weather News. Ng magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw po ng Webes, April 16. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Ridge ng high pressure area pa rin ang nakakaapekto sa Hilagang Luzon at dahil dyan suppressed pa rin ang mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kasalukuyan nga base sa ating latest satellite imagery, makikita po natin na maaliwalas ang papawirin sa halos buong bansa at wala pong inaasahang malawakang pagulan liban po sa mga localized thunderstorms lalong-lalo dito sa Kabisayaan at Mindanao. At update naman po sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility. Ito po si typhoon na may international name na si Sinlaku. Huling nakita yan sa ating latest na analysis. Nakita po yan sa layong 2,385 kilometers silangan ng Central Luzon at taglay pa rin ang lakas ng hangin umaabot sa 165 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot po sa 205 kilometers per hour. At kasalukuyan ng kanyang pagkilos ay pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa kasalukuyan naman, base sa ating mga pag-aanalisa at projection, nananatiling mababa po ang tsansa na pumasok pa ito sa ating area of responsibility at makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy po tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance. Para sa pagtayo ng ating panahon for today, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang papawuri na inaasahan sa halos buong Luzon, including Metro Manila at even yung mga thunderstorms po. Sa araw na ito ay mababa din po ang tsansa ng mga thunderstorm occurrences. Pagdating naman sa temperatura sa Metro Manila, 22 to 34 ang inaasahan, 16 to 24 sa Baguio City, 24 to 34 sa Lawag, habang 22 to 37 sa Tuguegarao City, sa Tagaytay ay 21 to 32 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay 23 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat na ating temperatura. So kung mapapansin natin, ilan pa rin sa lugar o malaking bahagi ng bansa ay matataas pa rin ang maximum temperatures o air temperatures na inaasahan sa araw na ito. Samantala dito naman sa Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawrin at posible o may mga tsansa huyan ng mga localized thunderstorms o yung mga pagkidlat, pagkulog, especially sa hapon at gabi. So saan man ang lakad natin sa araw na ito, wag na lamang kalimutang magdala ng payong at mga pananggalang sa mga posibilidad ng panandali ang pagbuhos ng ulan. Sa Iloilo ay 22 to 23 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 25 to 32, sa Puerto Princesa ay 25 to 33, 26 to 33 naman sa Kalayaan Islands, 24 to 35 sa Tacloban, 23 to 33 sa Cagayan de Oro, 25 to 34 sa Zamboanga at 25 to 34 naman sa Davao City. Kahapon nakapagtala po tayo ng 36 degrees Celsius na maximum heat index dito po sa Metro Manila, habang sa Pili, Camarines Sur na itala ang pinakamataas na maximum heat index kahapon na umabot po sa 42 degrees Celsius na nasa danger level ho yan. Samantala for today, sa ating forecast sa Metro Manila, pwede pong umabot hanggang sa 37 degrees Celsius ang maximum heat index dito sa Kamaynilaan, habang para sa ibang bahagi naman ng ating bansa, ang pwede pong maitalang maximum heat index ay sa Dagupan City, Pangasinan at sa Cotabato City, Maguindanao, kung saan ay pwede makapagtala ng 41 degrees Celsius na maximum heat index. Pareho po yan na nasa extreme caution level. Ang ibig sabihin lamang po nun ay posible po yung mga heat stress at heat cramps kapag patuloy at continuous ang exposure sa ganitong klaseng init ng panahon. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, stay hydrated po, umiwas muna sa direct exposure sa sunlight, lalong-lalo na sa katanghalian at sa bandang hapon. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi na ating mga baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon sa
Hilagang Luzon at kanlurang bahagi ng Luzon. Pero dito po sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay katamtaman naman hanggang sa maalon ng kondisyon ng karagatan. Kaya't patuloy pa rin natin pinag-iingat ang ating mga kababayang mangingisda ho dyan, lalong-lalo na ho yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 5:42 in the morning at lulubog naman ng araw mamaya sa ganap na alas 6:10 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Loridine Galicia. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Feature News. Isang nakatagong paraiso sa gitna ng kagubatan ng patuloy na dinadayo ng mga turista sa Iligan City. Kilalanin ang isa sa pinagmamalaking yaman ng lungsod, ang Tinago Falls. Si Alan Manansala humahataw. Sa gitna ng luntiang kagubatan ng Iligan City, matatagpuan ang Tinago Falls. Isa sa mga pinakatanyag na destinasyon sa lungsod na kilala bilang City of Majestic Waterfalls. Tinago o nakatago, yan ang tawag sa falls na ito dahil sa tila lihim itong nakasilong sa gitna ng makapal na kagubatan. May taas na humigit kumulang 73 talampakan at kilala sa malaberding kulay na tubig na nagbibigay ng malamig at sariwang pakiramdam. Dito na kami sa Tinago Falls, dito yan sa Iligan City. Pero bago kami makarating doon sa actual na falls na sinasabi nila, kailangan muna namin maglakad pababa ng 355 steps. So good luck to us. Isang hamon sa katawan, ngunit sulit sa bawat hakbang dahil sa tanawing naghihintay sa ibaba. Super exciting talaga at kapanapanabik na mamasdan ang kahangahangang ganda ng Tinago Falls. But wait! Bago tayo bumaba sa falls, kailangan munang dumaan ng mga bisita sa isang orientation. Dito muling ipapaalala sa mga bibisita sa talon kung papaano mapapangalagaan ang kalikasan. Meron tayong 3 life jacket, di ba? Yung 3 life jacket natin, kailangan iakyat natin dito. At higit sa lahat, yung mga basura, syempre. Dapat kasi nandito din ang mga basura. Lahat ng basura, kahit gaano kakatiting na basura, hindi natin pwedeng itapon sa baba kasi kulot. Magbayad ka. Para sa mga nagnanais bumisita, mula city proper ng Iligan City, maaaring sumakay ng jeep papuntang Barangay Buruon na may pamasahe na 20 pesos hanggang 30 pesos. Pagdating doon, maaaring sumakay ng habal-habal papunta ng jump-off point na nagkakahalaga ng 50 pesos hanggang 100 pesos kada tao. Mayroon ding entrance fee na 60 pesos kasama na ang life vest. At dahil excited na kaming malasap ang malamig na tubig, this is it! It's swimming time! Napakasarap ng tubig. Malamig. Sa paanan ng talon, maaaring maligo sa malamig na tubig o sumakay sa bamboo raft na magdadala sa mas malapit sa bagsakan ng tubig. Isang karanasang siguradong hindi malilimutan ng mga turista. Hindi lamang ang talon ang kahanga-hanga, kundi pati ang sariwang hangin at luntiang kapaligiran na nagbibigay ng pahinga mula sa maingay na lungsod. Sa bawat patak ng tubig at bawat hakbang pababa sa hagdan, nararamdaman ang tunay na kagandahan ng kalikasan, isang paalala na ang mga likas na yaman ay dapat pahalagahan at pangalagaan, lalo't ito ay gawa ng may lalang. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Nakakaingit naman. Mapapasana all ka kay Alan Manansala, no? Ang ganda nung kanyang report, eh.
Kailan kaya makakapasyal ng gano'n? Ano? Ang ganda ng lugar na yun sa Iligan ba? Tama, Iligan? Yes, Iligan. Tinago Falls. Marami talagang lugar pa sa bansa na hindi natin na-explore. Tama yun. Dapat talaga alamin na yung mga, like for example, that's falls, di ba? Alamin niyo yung mga falls. Let's say for example, kung ngayon naman ay naririto sa Maynila, ano mga places, ano mga top falls na malapit sa Maynila. Pwede nyo explore yan. Kung kayo nasa Iligan, yung binanggit ni Alan Manansala, nakakatuwa, di ba po? Actually, itong nakaraang bakasyon, gusto ko sana pumunta ng Tanay Rizal doon sa may Tanay. Marami sa akin nagsasabi na yung lugar na yan ay maganda. Maganda doon kasi malapit last year. Lang dito sa atin. Last year doon kami nagbakasyon. 3 days. 2 days. Wow. Ibig sabihin, na-experience mo na. Ang ganda ng lugar dyan sa may lugar ng Daraitan. Yung ano doon. Daraitan. Parang napuntahan namin yan sa isang medical mission. Yun yung mayroon silang ilog doon. O tawag sa amin kasi sa ibang lugar doon, Batis Opo. Na malinis yung tubig clear water, fresh water, tapos may malalaking bato. At pag umaga, paggabi, sobrang lamig. Tapos mga kahit 6:30, 7 a.m., parang nasa Baguio. Ayan. Kitang-kita mo yung fog. Ayan ang may mga nagsasabi sa amin na kung gusto mong pumunta sa mga ganyang places, malapit sa Metro Manila, yan ang puntahan mo. Ang ganda doon. Pagkagabi naman, naninilaw kami ng talangka. May dala kang flashlight, dinisilaw namin yung talangka. Dakma lang namin. Ingat ka lang, pag nasipit ka, mapapahiyaw ka. Pero fresh kasi, nakakaaliw yung ang daming lugar na gano'n na, ang nga lang, gaya ng sinabi ni Alan sa report niya, dapat tayo din mismo magmalasakit na mapanatili nating malinis yung ating mga lugar, pasyalan, dahil siyempre, tayo rin naman po ang makikinabang. At saka, isa pa rin, especially this time na mainit. Di ba isa yan? Lately, mayroon tayong mga balita ng mga sunog sa forest, sa mga grass fire. Grass fire, okay. Mayroon na iulat na ang cause nun ay dahil sa yung mga namasyal, nag-iwan ng basura. Nag-iwan ng basura at mayroon din mga upos ng sigarilyo na hindi nila napatay. Yun ang pinagmulan, di ba po? Kahit yung yung sinasabi ng mga eksperto, yun daw bottled water, yung mineral water. Yes. Pag may lamang tubig yan, tapos nasinaga ng araw, kahit konting tubig lang, para yung magnifying glass. Na pwedeng pag yun na inatapot sa halimbawa sa damong tuyo, pwedeng mag-cause yun ng apoy. Kaya sinasabi nga, bukod sa pinsala sa kalikasan, maaaring maging dahilan din yun ng sunog. Kaya mahigpit pong binibilin na lalo sa mga umakyat, sa yung mga nag-hiking, huwag mag-iwan ng ganong mga basura sa ating kapaligiran dahil maaaring maging sanhi yun ng sunog. Mag-ready na sila. Anong dapat gawin? Dapat meron silang sisidlan ng basura kapag sila ay aakyat. Sabi nga nila, ang tawag doon ay Claygo. Clean as you go. Ayan. Huwag lang isipin na masaya yung kanilang kalooban, pero nag-iwan ka naman ng basura doon sa pinuntahan mo. Malasakitin natin na mapanatili. Tama Sabi yun. nga nung na-interview ni Alan dapat kailangan magmalasakit kayo doon sa pupuntahan ninyong lugar dahil kawawa naman talaga kapag yan po ay magkaroon ng destruction dahil sa sunog. Ang ganda-ganda ng lugar. Kasi kayo din. Wala na kayong papasyalan pag pinabayaan nyo yan, di ba? That's correct. Yun, parang, wala yung nangyari doon sa hinulugan taktak. Ayan. Dito naman yan sa Antipolo, if I'm not mistaken. Nung bata ako, kinakanta lang namin yan. Pero never ko pang napuntahan yun. Napuntahan ko na yan. Nagkaroon ako ng experience yan. Pwede malaman ng taon yun. Yan. Matagal pero na. maganda talaga siya. Before. That time ay medyo nalinis na yon. Nalinis na daw yon. Okay. Pero may amoy siya that time nung pumunta kami doon. Pero matagal na yon. Parang amoy ng mga nag-aalaga ng mga, parang may malapit na nag-aalaga ng baboy. Mga ganyan. Naging issue ng araw yan. Pero I believe siguro na address wala pa idea kasi hindi pa ako nakapasyal doon. Pero matagal na yon. Matagal na yon. Okay, siguro mga isang dekada na yon mahigit na isang dekada na po nung napasyalan natin. Dito naman sa South, mayroon din Kabinti, Laguna. I don't know kung nakarating ka na rin Hindi dyan. pa ako nakapasyal dyan. Nababalitaan ko rin yon. Maganda rin yon. At talagang dito sa Pilipinas, marami kang lugar na pwedeng ma-explore.
Kaya hindi ka na masyadong lalayo kung galing kang Metro Manila. Anyway, sana po makapasyal tayo dyan, Alan Manansala. Samantala, good vibes naman po ang atid ng isang grupo ng magkakaibigan na sama-samang nagtulong-tulong para maghatid ng libreng bigas. Ayan, sa mga jeepney driver na apektado ngayon ng krisis dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. Sa post ng netizen na si Russell G, nagtulong-tulong silang magkakaibigan na mag-repack ng bigas at saka pumwesto at pinara ang mga pumapasadang jeep. Pero eto na yung kakaibang twist. Alam mo mga kabataan malilikot din ang kaisipan. May kasama pong pagsayaw pa ang mga ito para maghatid ng munting kasiyahan at good vibes upang maibsan ang problema ang pinagdaraanan ng mga jeepney driver. Samantala, nagpaabot naman ng labis na pasasalamat ang jeepney driver na si Mang Bruce Bruselo mula sa kanyang mga pasahero na hindi na po anya kumukuha ng sukli sa kanilang pamasahe. Ayon kay Mang Bruce, maaring maliit na halaga lamang ito para sa kanyang pasahero, subalit malaking tulong anya ito para sa kanila upang kahit papaano ay madagdagan ng kaunti ang kanilang kinikita sa pamamasada. Sa mga naging pasahero ko nga pala po, maraming salamat sa mga nakakaintindi sa amin na hindi na po kinukuha yung sukli. Nakita po yung paghihirap namin mga driver. Kahit pa paano, na malaking tulong po sa amin yung hindi na kinukuha yung sukli. Marami po salamat sa inyo, yung mga naging pasahero ko po ngayon. Nangyari po ngayon na mayroon din po nagbayad na hindi kinukuha yung sukli. Maliit na bagay po para sa kanila, pero sa amin, malaking tulong po kung tutusin. Maraming salamat po. Ayun, nakakatuwa yun, ano? That's correct. Dalawang punto. Nakakatuwa na may mga kababayan tayo na nag-jeep. Usually kaya ka nag-jeep kasi hindi mo kayang bumili ng sariling sasakyan. And at the same time, Oo. yung mag-take ka ng car, yung Grab, medyo elevated yung Ibig sabihin, pag nag-jeep ka, karaniwan dyan yung mga nagtitipid sa pamasahe. Pero, despite sa kabila ng gano'n na sila yung nag-jeep, tumutulong sila doon sa mga jeepney driver. Well, about 50 pesos, sige, naintindihan nila yung sitwasyon Very good. ng jeepney driver. At yung pangalawang punto naman na nakakatuwa sa jeepney driver, yung pagiging appreciative niya. Yung, kasi nagpasalamat siya. Oo, yung Thank you. marunong siyang magpasalamat. Kasi magandang magandang asal ng isang tao, yung ikaw ay magpasalamat. yung marunong ka magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. That's correct. Yun ang perspektibo na nakikita mo, yung kahit may pinagdadaanan kang mahirap, hindi mo nakakalimutang magpasalamat. Lalo na syempre sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi mo nakakalimutang magpasalamat. Kaya maganda yung ganung punto. Thank you very much doon sa mamang driver at yung mga nagbigay ng bigas sa mga bata. Nakakatuwa din yun. Kumbaga nilagyan nila ng, alam mo yung ini-enjoy nila yung pagtulong. Alam mo, ini-enjoy nila Yung isabihin, hindi siya yung parang masasabi mo, baka project lang. Hindi ganun assignment lang sa school. Hindi. Talagang voluntarily nagkusa sila. Estudyante, mga kabataan, tapos sila nag-repack. Tapos sinamahan pa nila ng sayaw. Yung pag-aabot para ma-enjoy. Sabihin, malayo ka pa lang. Kung ako yung jeepney driver. Tapos mayroon kang nakikita na mayroon isang bata doon, o kaya dalagita, na may bit-bit na bigas. Sayaw pa. Nakangiti sa'yo. Di ba, malayo ka pa lang, maaliw ka na Di ba? Maraming salamat. So, nakakaalis yun ng burden sa stress sa mga tao. At saka dun sa driver, malaking bagay yun. Pag uwi niya, may bigas na siya, di ba? Tama yun. Ayan, Lalo malaking bagay. Ako natulungan, hindi lang yung jeepney driver, pati yung mga umaasa sa kanyang pamilya. Yan. Maliliit na bagay, maliliit na bagay sa kung titingnan natin, pero malaki impact. That's correct. Pasalamatan natin yung tatlong dalagita. Maraming salamat po. Maraming salamat. At sabi nga po sana dumami pa po kayo. Yes. Ayan. At sa amin naman po na ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 3, na nagsasabi, "Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag."
Wala kang babatiin. Shoutout na lang po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng mga nanonood, maging sabay papanig ng mundo. Salamat po sa Diyos. Shoutout dun pa sa mga nakausap ko na taga Bagong Baryo. Nanonood daw siya habang nagluluto sa kanyang karinderya. Yung isa naman ay namamasada dyan sa mga taga Maypaho at dyan sa Kaunlaran, Caloocan. Nanonood po sila ngayon. Nag-chat sa akin. Good morning po sa inyong lahat. Okay, batiin ko rin. Get well soon kay Okay, amigo. Baka Monday na raw siya makabalik loob. Get well soon, amigo. And of course, Jerickson and Christian. Kasama ko dito ngayon si Carl. Kasama si Piolo. Mayroon tayong Piolo. At syempre, kasama natin si Ian. Of course, kasama natin Aljan Lozano and Races. At si Justin. Maraming salamat, Justin. Kasama si Jen at Belinda Aquino. Si Rodrigo. Maraming salamat. At syempre, ang ating EP, walang iba kundi si Joan Nano. Kasama dyan yung mga editor natin. And Sarah, yung mga writer natin. Thank you very much. And syempre, hindi mawawala dyan si Josa Ibanez. Yung mga taga-social media natin. At ganun din, yung mga taga-IT department, Arian, Rap, Lawrence, Jeremy, Bernier, and Cardo. Saka si Joy. Ayan, kompleto na yan. Ayan. Okay. Kompleto na po ang attendance. Isama na natin si Conrad, si Sam, si JL dyan sa production department. Maraming salamat po. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Webes, ika-16 sa buwan ng Abril taong 2026. Ako po si Bernard Dadis. May maiinggit si Luel. Good morning. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.